as we go through a series of studies, Gospel of John, with the theme Believe. This morning we will pick up sa chapter 6, and this is the sixth series study ng theme na Believe in the Gospel of John. So, John chapter 6, verse 64. Just one verse this morning. Tayin ko po kayo, and then we will, as usual, I would invite you to stand up and read it loud, sabay-sabay. If you have your Bible, join me in reading sining bersikulo. For those na di wa pa makakita or you're having difficulties sa pagbiling, please those who are older for those older Christians, buligin niyo ang mga bago. John chapter 6 verse 64. As usual, we go through a series of studies sa Gospel of John. So we are in chapter 6. Sige, sabay-sabay po nating basahin. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. So you may now sit. So this verse, ito po ay pahayag ni Jesus matapos na pakainin niya ng 5,000 katao. Dito sa chapter 6 ay tinuro ni Jesus about ang bread of life. Pinaliwanag niya na ang paniniwala sa Kanya o pagsampalataya sa Kanya ay needed. Kailangan ito para sa buhay na walang hanggan. And He used a challenging statement, words, tungkol sa pagkain ng Kanyang laman at pag-inom ng Kanyang dugo na humantong sa kalituhan at hindi nagustuhan ng marami na nakikinig o mga tagasunod niya. And then maraming mga alagad niya ang nag-murmur, nag-complain. Sa English translation, it says, they complain. Sa Tagalog translation, nagbulong-bulungan. And they are having hard times na i-accept itong teaching ni Jesus. Sa verse 64, sinabi ni Jesus na ang ilan sa kanila ay hindi tunay na naniniwala. And so mayroon siyang kaalaman kung ano ang nasa kanilang puso, kung ano ang heart nila. Binanggit dito na ang kalaman ni Jesus ay tungkol sa pagtataksil alam niya na may pagtataksil na gagawin mula sa kanyang grupo at ito ay si Judas Iscariote. In the future, alam na niya na gagawin ito ni Judas. And then sa verse 66, mababasa natin na pagkatapos ng teaching ni Jesus, ay maraming mga alagad niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. So, this verse na binasa natin dito, itong verse 64, it's about sa kaalaman ni Jesus kung sino ang tatalikod sa Kanya at hindi tunay na sumasampalataya sa Kanya. And it is also about the prophecy na mangyayari sa hinaharap ng mga taong tatalikod sa Kanya at hindi na susunod sa Kanya. Isn't it, sa Bible mababasa natin, I believe it's 1 Timothy, that in the last day, marami ang manlalamig. Marami mga tao ang tatalikod sa Diyos, tatalikuran ng Diyos. So this is also prophecy na nangyayari na ngayon. I believe we are in the last days na marami mga Kristiyano na lalamig at marami ang tumatalikod na sa Panginoon na hindi na nagpapatuloy. And so, the first thing I want you to know is, ang mga hindi tunay na mga alagad ni Kristo is hindi nila tatanggapin ang salita ng Diyos. They will not receive it. Verse 60, tingnan niyo po. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Underline that word. Sino ang makakatanggap nito? They thought na sinasabihan sila ni Jesus na maging cannibal. Alam niyo po yung cannibal, di po ba? Na they think yung words ni Jesus, it's literal. Literal na sinasabi niya na kainin ang laman ni Jesus, kainin siya at inumin ang kanyang dugo. And the problem, but they just
stop following Jesus without asking Jesus muna kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi ni Jesus. Hindi man lang sila nagtanong kung ang salita ni Jesus ay mayroon bang mas malalim na spiritual na kahulugan. If you notice na si Jesus, sa Bible, mababasa natin madalas siyang nagsasalita ng mga parables, mga analogies, parables and analogies. So, we ask, bakit gumagamit si Jesus ng mga ganitong mga pananalita? Binigay ni Jesus ang sagot sa Matthew chapter 13 verses 10 to 13. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. So, Jesus used parables or illustration para ipahayag ang truth sa mga mayroong bukas ang puso. Open ang kanilang heart na tanggapin ang salita ng Diyos. Pero itinatago ang mga ito mula sa mga taong matitigas ang puso. Ang mga talinhaga ay nag-aanyaya po sa mas malalim na pagninilay-nilay, pag-unawa para sa mga handang makinig, sa mga seeker ng salita ng Diyos. Sa mga seeker, handang makinig at magsaliksik ng kanyang mga salita. And tinutupad rin nito ang propesya tungkol sa mga taong, yes, nakikinig sila, may mga taong nakikinig, pero hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. They don't understand. But we know na ang salita ng Diyos ay hindi ito itinuturo para gawing secret. We know na mauunawaan ito. In fact, may pagkakataon na tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad about sa sinabi niyang talinhaga. In-explain niya, and then he asked his disciples, nauunawaan niyo ba lahat ng mga bagay na ito? In Matthew chapter 13 verse 52, sagot ng mga alagad, oo, nauunawaan namin ang sinasabi mo, ang tinuturo mo. Ngunit, hindi ito nauunawaan ng mga hindi tunay na sumusunod kay Jesus. Kahit ka, sige, pamati sa pulong sa Ginoo, diri ka makasabot. You know why? Because imong kasing-kasing hard, gahi, nga karawato ng pulong sa Ginoo. Tubtub ka lang sa pamati, but you don't receive the Word of God. That's why wa ka gud makasabot sa pulong sa Ginoo. Dili mo nasasabtan. So, they don't understand the Word of God and they're having difficulty to accept the Word of God. As you will see sa verse 60, binasa pa lang natin, mahirap tanggapin ang pananalitang ito. So, these are disciples. Pansinin nyo, sinabing salita, ang mga alagad. So, baliban sa 12 disciples, may mga iba pang mga alagad siya na sumusunod sa kanya. Ang mga disciples na sumusunod kay Jesus, those na mga huminto sa pagsunod sa kanya, tinalikuran siya, obviously, those are the disciples na hindi tunay na disciples. So they follow Jesus sa pagkakataon lamang na for self-benefits. Dahil mayroon silang nakukuha. And they never put their faith po kay Jesus Christ. Never na naniwala sila, sumampalataya, and tinanggap nila si Jesus sa kanilang buhay bilang Diyos at Messiah. They follow Jesus kasi naiintriga po sila kasi about kay Jesus, sa mga nababalitaan nila about kay Jesus. They follow Jesus dahil po sa mga miracles na ginawa ni Jesus. They follow Jesus for self-benefits. May nakatatanggap kasi silang may gusto silang matanggap mula kay Jesus. Healing sa kanilang mga sakit, pagkain, entertainment. Wow, ang galing naman ng ginagawa ni Jesus. Na-entertain sila ang iba. So church, sinasabihan ng bawat isa sa atin ngayon this morning, salita ng Diyos nagsasabi sa atin na
check natin ang sarili natin. Tunay ka nga bang mananampalataya ni Kristo? Tunay ka nga bang naniniwala, sumasampalataya sa Kanya? Kasi hindi dahil sa sumasama ka, gaya ng mga karamihan ng tao na ito, they are in the group. Yung mga disciples, sinabi pa nga, disciples. So, hindi, ibig sabihin na nandiyan ka sa grupo, you are a true follower na ni Jesus and true believer ka na ni Jesus. The question is, nauunawaan mo bang salita ng Diyos sa buhay mo, ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Kung hindi naman, you are not interested na saliksikin ang salita ng Diyos para maunawaan ito at ang kanyang kalooban sa buhay mo, and hindi mo tunay na tinanggap ang salita ni Jesus sa buhay mo, then God is calling you na maging genuine believer, tunay na mananampalataya. Dahil hindi ibig sabihin na sumasama ka sa grupo ay tunay ka ng mananampalataya, follower ni Jesus. Itong mga hindi tunay na mga alagad ni Jesus at hindi tunay na mananampalataya ay it's not that the Word of God ay difficult na maintindihan. Mahirap maintindihan. Ang problema, wala po sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang problema talaga, ang totoong problema ay nasa kanilang puso. Matigas ang kanilang puso. That's why, hindi nila naiintindihan ng salita ng Diyos. Interesting, sinabi sa verse 61, na ito about this mga hindi tunay na mga disciples, follower ni Jesus Christ. Sabi sa Tagalog translation, nagbulong-bulungan. But sa English translation, interesting, ang word is, they complain. Alam nyo, interesting ang salitang ito kasi binanggit din ito sa lumang tipan. Remember, if you read about the story na nagbigay ng mana, ng pagkain, si God sa mga Israelita kasi they demanded ng kanilang gusto nila ng masarap na pagkain, and God provided their needs. But after that, nagreklamo ang mga Israelita. Sinabi sa Exodus chapter 16 verse 2 na mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. So, interesting. Same word. Sa time ni Jesus, itong mga disciples niya, hindi tunay na disciples, yung word na makikita natin is they complain. And if you will recall the story sa mga Israelita sa Old Testament, mababasa natin din yung salitang ito. They complain kay God. But alam ni Jesus, ang mga kanilang reklamo, alam ni Jesus na ang kanyang mga alagad, itong mga hindi tunay na mga alagad, alam ni Jesus na sila nagreklamo about sa kanyang sinabi. So same ang nangyari sa Exodus and here sa Gospel of John. Alam niyo po ba na ang mga nagrereklamo sa Diyos ay mga taong hindi nagtitiwala sa Kanya? Those who complain kay God are those people na hindi nagtitiwala sa Kanya. So, what's the lesson? The lesson is stop sa pagiging reklamador. Stop. Di ba sa epistle ni Paul, as a word doon is grumbling, and parehong word na more reklamador, na kung saan hindi dapat ganito yung ugali nyo kasi hindi kayo nagiging magandang testimony sa mga unbelievers. So sa Exodus, sinistain ang life ng mga Israelite through bread mula sa langit, mana. And here, sa Gospel of John, ibinigay ni God ang kanyang sariling anak na si Jesus Christ at siya ang bread of life. Interesting. Tinapay mula sa langit na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi nila matanggap ang salita ni Jesus dahil hindi sila tunay na seeker at follower ni Jesus. Kung nagtanong lang sana sila, basta-basta na lang silang huminto, marami mga Kristiyanong mabababaw ang dahilan kung bakit hindi nagpapatuloy sa Diyos. Actually, wala dapat dahilan tayo para huminto sa pagsunod ng Diyos. There are different mga alibay, excuses, reason.
Pero ang totoong problema talaga ay nasa puso. Matigas ang puso. So, another characteristic, ugali ng mga hindi tunay na follower ni Jesus, hindi tunay na mga alagad is magdidesisyon talaga sila na tatalikuran ng pagsunod kay Hesus Kristo. Tatalikuran nila. And sad to see na ang daling i-give up ang pagsunod sa Panginoon para sa kanila. Napakadaling magdesisyon. Verse 66, tingnan nyo po. Of John chapter 6. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Perhaps this is the most unsuccessful na sermon preaching ni Jesus. Because sa simula ng chapter 6, maraming mga tao sumusunod kay Jesus. For the self-benefits, for the entertainment. Maraming nakikinig sa Kanya. But, sa pagtatapos, pag-close ng chapter 6, how many are left? 12 na lang. 12 disciples, ang isa pa. Tapos ang isa pa, hindi pa tunay na alagad. Follower ni Jesus Christ. You know kung sino ang isa, di ba? Alam niyo, di ba? Obviously. Si Judas. Hindi true follower at hindi ligtas. Si Jesus is not like other preachers today na may mga sugarcoat ang mga mensahe, papatamisin ang mensahe para mga tao dumami sa simbahan. Hindi siya tulad ng mga mangangaral ngayon, ibang mga mangangaral ngayon na nakikipag-compete through preaching na ipinapangaral kung anong gustong marinig ng mga nakikinig. Ang sermon ni Jesus ay nagresulta ng maraming mga alagad na hindi na nagpatuloy na sumunod. At bumalik na sa dati nilang gawi. Naiwan nila family, trabaho, dating gawi sa kanilang pag-iisip. If you will compare verse 66 and verse 64, you will notice na ang ilan dito sa verse 64 ay hindi naniwala. Ngunit sa verse 66 ay marami ang tumalikod, tinalikuran si Jesus, hindi na nagpatuloy na sumunod. You see, yung numbers ng tao nabawasan. As a pastor, nasaksihan ko sa buhay ko na ganito rin, nagsimula na marami until na marami din na tumalikod, hindi na nagpatuloy, hindi na namumuhay sa buhay nila na kasama ang Panginoon. They want to take in charge sa kanilang buhay. They don't want na si God mag-in charge po sa kanilang buhay. So, same sa mga tao dito, kasama sa grupo, sa pulutong, kasama si Jesus, ay tumigil na sumunod kay Jesus. Why? Dahil para sa kanila, ang Word of God, ang katuruanan ni Jesus, it's hard to accept. And they are not komportable na pakinggan ang salita ng Diyos. Maaaring ang ilang mga tao ngayon ay tumalikod sa pakikinig sa salita ng Diyos dahil hindi nila nagustuhan ang mensahe. They cannot accept the Word of God. Perhaps it's about salvation na nagsasabing ang buhay na walang hanggan ay libreng regalo na matatanggap mo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo at it's not about sa mabubuting gawa na ginagawa o pagiging reliyoso. And perhaps ang ilan naman ay tinalikuran si Jesus dahil gusto lamang nilang marinig kung anong gusto nilang marinig. Gaya ng sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. It's not about Word of God anymore. Yung gusto nilang marinig. It's about siguro mga entertainment, mga patawa, or mga pagpapala. But when
they are confronted about sa sin, okay, hindi na ako komportable sa naririnig ko. Siguro next Sunday, mamiss ko muna ang pag-fellowship. Maaaring ang ilang mga tao ngayon ay maaaring tumalikod sa pagsunod kay Jesus dahil hindi pa talaga silang naniniwala kay God, sa Word of God, and that's why they don't have the Holy Spirit. Kapag wala kang Holy Spirit, then hindi mo maunawaan talaga, wala kang kapasidad na maunawaan at sundin ang turo ni Kristo. Ang iba naman, perhaps tumalikod na makinig ng salita ng Diyos at sumunod, tumalikod na hindi na nagpatuloy na sumunod kay Jesus, perhaps there, God is calling them to a deeper commitment. Okay, God, di ko kaya itong ibigay sa iyo, God. Kasi, God, busy ako, God, dito kailangan ko itong gawin para sa akin. So, may commitment na kasi pagdating sa pagsunod sa Panginoon. So, they cannot accept that, the word of God, and challenge mula sa salita ng Diyos sa buhay nila. And that's why they are not consistent sa pagsunod. But you know why? Perhaps some of them, they still want na ang in-charge masunod sa kanilang buhay is mismo ang kanilang sarili pa rin. Ayaw nilang ang Diyos, ang Panginoon, na mag-take over sa kanilang buhay. Now, ito pa yung isang ugali ng mga hindi tunay na alagad ni Jesus. Ang katangian, hindi sila loyal, hindi sila tapat sa Panginoon, obviously. Verse 70, tingnan ninyo. Sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? At ang isa sa inyo ay Diablo. Si Judas ito. Si Judas, ang interpretation dito, ang isa sa inyo ay Diablo. Sa verse 71, tingnan nyo, ang tinutukoy, nag-comment si John, verse 71, ang tinutukoy niya ay si Judas, na anak ni Simon o Simon Iscariote, sapagkat siya na kabilang sa 12 ay magkakanulo sa kanya. Alam nyo, church, hindi ibig sabihin na nagsisimba ka. Hindi ibig sabihin na kasama ka sa kongregasyon, sa simbahan. True follower ka na. Tunay na sumusunod sa Panginoon at tunay na mananampalataya. Obviously, mayroon niyang kasama sa Bible study ni Jesus. Consistent na dumadalo sa Bible study ni Jesus. Si Judas, kilala sa kasaysayan, ang pinakadakilang taksil. Hindi loyal sa Panginoon. Hindi tapat sa Panginoon. Remember, kapalit ng 30 pirasong pilak, ipinagkanulo ni Judas si Jesus sa mga punong saserdote. Pinili ni Jesus, maliwanag sinabi dito sa binasa natin verse 70, pinili ni Jesus ang lahat ng mga alagad niya. Tinawag niya sila upang sumunod sa Kanya. But, alam niya na isa sa kanila may isang Diablo. Hindi niya sinabi dito kung sino, pero nabasa pa lamang natin, verse 71, ang comedy dyan, and we know in advance sa Bible, kung binasa ninyo yung Bible, na magtatraidor ay si Judas Iscariote. So sa talatang ito, si Jesus nagsasalita sa 12 disipulo, sinabi niya, pinagtibay niya, siya mismo nag-confirm, alam niyo, pinili ko kayong lahat. But ipinahayag din niya na ang isa sa kanila ay isang Diablo. Napapahiwatig na ang isa sa kanyang mga alagad na kalaunan, pinahayag si Judas, ay magtataksil. So, itong pahayag ni Jesus ay nagpapakita na hinong advance na ang kaalaman niya. Kasi God nga siya, alam niya ang mangyayari sa hinaharap. Interesting, kasi sa Tagalog parang maanot kagad natin. At si Judas talaga, si Judas, demonyo, Diablo. Pero if you will compare it sa English translation, sinabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus, the devil. Okay? The devil, na siya mismo yung Diablo. Ang sinabi ni Jesus, a devil. A devil. Magkaiba yung the devil at saka a devil sa English translation. Sa Tagalog, magkukonklud tayo na siya ang Diablo. Nagpapahiwatig na si Judas, siya ay kumikilos na kalaban ni Jesus. Yan ang ibig sabihin. Siya ay kumikilos na kalaban ni Jesus. Sa panlabas na anyo, wow, si Judas looks like talagang hindi mo mahalata na hindi siya Kristiyano.
Okay? Yan yung picture dito. Sa palabas na nyo, talaga, maano mo na Kristiyano ito. Hindi mo mapapansin kaagad na hindi siya Kristiyano. Sa palabas na nyo, si Judas ay loyal kay Jesus, pero ang totoo, hindi siya loyal. Di ba? Hindi siya tapat kay Jesus. Ang presensya ni Judas sa 12 disciples, it teaches na ng isang mahalagang bagay about sa tunay na mananampalataya at kaligtasan. Church, hindi dahil sa membro ka ng simbahan o hindi dahil sa ang isang tao membro ng simbahan ay tunay na believers, follower ni Jesus. At hindi dahil na bautismuhan ang isang tao ay tunay ka ng mananampalataya. At hindi lahat na nagsasabi, I am Christian, Kristiyano ako, ay tunay ng Kristiyano at mananampalataya. Naintindihan po natin? So, sinabi ni Jesus in Matthew chapter 7, verses 21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Sa panlabas, Kristiyano, nangaral kami? Nag-share kami ng Word of God? Panlabas na anyo po, Kristiyano, hindi mo ma-notice na nabubuhay pa sa mundo ito, ay hindi mo ma-notice na hindi siya tunay na Kristiyano. Nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, sino magsasabi nito? Si Jesus, si God. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Take note, hindi ko kayo kilala. Walang relasyon sila, walang kaugnayan sa Panginoon. Kayong gumagawa ng kasamaan, walang transformation. Walang relationship at walang transformation sa kanilang buhay. Sad na pangyayari. But itinuturo sa atin na huwag maniwala na ang kaligtasan ay dahil sa membro ka ng simbahan. Ang kaligtasan ay hindi po sa pagiging membro ng simbahan. Ang kaligtasan po ay hindi sa pamagitan ng pagbabautismo. Ang kaligtasan po ay hindi sa pamagitan ng mga mabubuting gawa na pinaniniwalaan ng karamihan na sa pamagitan nito ang kaligtasan, kundi ang pananampalataya kay Jesucristo. Relasyon sa Kanya at hindi relihiyon. Relasyon. Isa pang mahalagang bagay na natutunan natin dito, si Judas, gumawa siya ng mga good works. Di ba, pagkasama niya si Jesus, obviously, gagawa siya ng mga mabubuting gawa. Ngunit ang kanyang kawalan ng pananampalataya kay Jesus ang siyang basihan na hindi siya ligtas. Sinasabi sa atin ng Biblia na hindi ang ating mga gawa ang nagpapasya kung tayo'y mapupunta sa langit o impyerno. Kundi ang naging kung ano ang tugon natin kay Jesus Christ sa John chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So the question is, naniwala ka ba na sa anak? Naniwala ka ba sa anak kay Jesus Christ para sa buhay na walang hanggan? Kung yung answer mo ay yes, then God promised to you na mayroon ka ng buhay na walang hanggan and your name is written in the book of life. According sa Bible, sabi ng salita ng Diyos. Ngunit ang mga nag-reject kay Jesus Christ, hindi naniwala sa anak, you will not enter sa langit. Hindi ka makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang matatanggap mo ay ang puot ng Diyos. Now, let's go sa mga tunay na mga follower, alagad ni Jesucristo. Ang mga tunay, kanina negative, ngayon positive tayo. Na ang mga hindi tunay na mga alagad, ngayon papunta na tayo sa mga tunay na mga alagad ni Kristo. Ang kanilang katangian, una is nananampalataya. Verses 67 of John chapter 6. 67 verse 67, tinanong ni Jesus ang 12 at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon,
Kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. So, marap si Jesus sa 12 alagad at tinanong, naisip nyo ba rin na umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Pinahayag ni Pedro ang kanyang pananampalataya. This is statement of faith. Sa pagsabing naniniwala kami at nalalaman namin na ikaw ang banal mula sa Diyos. Banal na, o in other words, similar din to banal na Diyos. Walang banal na mula sa langit, kundi ang Diyos. So, ang pag-uusap nito ay naganap after na maraming mga alagad ni Jesus ang huminto na sumunod sa Kanya. In verse 66, na nabasa natin ito, napagtanto ni Peter na wala pong nag-o-offer ng katotohanan at buhay ng gaya ni Jesus, siya lamang. And sinabi ni Peter na ang mga salita mo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga katotohanang binabahagi ni Jesus at ang mga tao naman natatanggap ng kanyang mga salita ay tatanggap ng buhay na walang hanggan mula sa Diyos. So, ang pagiging isang tunay na follower ni Jesus, magkasama po yan. Paniniwala at na-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo. Na-experience mo. Tinatawag itong experiential knowledge. Hindi lang dito, kundi naranasan mo mismo sa iyong buhay na siya ay Diyos. Ang pagtukoy ni Peter sa kanya bilang banal na Diyos is he recognized na si Jesus ay may banal na authority at kilala niya si Jesus. Alam niya ang kanyang tunay na identity, na siya ay banal na Diyos. So, sometimes we struggle sa doubts at dumaranas tayo sa mga kahirapan, sa problema, but pause for a moment and ask yourself, mayroon ka pa bang alternative maliban kay Jesus? Gaya ng sinabi ni Peter, saan pa ako pupunta? Mayroon ka pa bang pagpipilian na iba na mas higit maliban kay Jesus? Anong ang mga alternatibo na mayroon ka bukod kay Kristo? Kung may mga problema, pipiliin mo ang ibang bagay kaysa kay Kristo? Sumunod sa Panginoon? Dahil sa problema, pinili mong huminto. Mabigat ba yun na dahilan kung ikukumpara mo ang Panginoon? Kung ikukumpara mo ang salita ng Diyos, ikukumpara mo nang nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo. So, are you looking ng life, real life, truth, labas kay Jesus? Or you're looking sa mga bagay na itong sa salita lamang niya. Gaya ni Peter, remember, sabi niya, Jesus, wala na akong ibang alternative na pagpipilian na masigit kundi ikaw lang dahil nasa iyo na ang buhay, tunay na buhay. Nasa iyo na ang guidance mula sa iyong salita. Gumagabay ang iyong salita. Nasa iyo ang hope. Kung lalayo pa ako sa iyo, walang tunay na kahulugan ng buhay. Kung lalayo pa ako sa iyo, walang gabay sa aking buhay. Kung lalayo ako sa iyo, mag-stop akong sumunod sa iyo, hopeless. Hopeless po ang aking buhay. Ito ang sinasabi ni Peter. Kahit na ang ilang, despite na nakita niya, kagaya ng mga tao ngayon, nadi-discourage na, uy, si brother, si sister, huminto na. Gaya ni Peter, dito mapapansin nyo, uy, maraming huminto sa pagsunod kay Jesus. And Jesus asked Peter, how about you? Kayong mga 12 alagad ko. And we know kung ano nang pasya ng isa sa 12 alagad, di ba? Obviously, na hindi siya true follower kasi ni Jesus, si Judas. Pero si Peter, nag-stand up boldly na nagsabi kay Jesus, Jesus, saan pa kami pupunta? Ikaw, nasa iyo ang tunay na kahulugan ng buhay. Ikaw ang buhay namin. Nasa iyo ang gabay.
At nasa iyo ang pag-asa. Labas sa iyo, wala ang mga bagay na ito. Despite na ang iba, nag-give up na, nag-stop na. Ang iba, siguro sa atin, tinitingnan brother, sister natin na hindi na nagpapatuloy sa Panginoon. Nakabase sa iba ang pagsunod mo. Pero si Jesus interested sa bawat isa sa atin. Ikaw mismo magbasya ka, hindi nakabase sa ibang tao. Kundi may firm decision ka sa puso mo. Kasi nakapix ang mga mata mo, ang iyong heart kay Jesus at hindi sa mga nangyari sa paligid mo. So, itong mga tao na nagpasya, na tumalikod kay Jesus, they don't understand, they don't have full understanding sa Word of God at about kay Jesus. Di nila kilala talaga ang Diyos, ang Panginoon sa kanilang buhay. And they did not accept the Word of God. That's why they stopped. They are not true followers ni Jesus. Hindi pa nila binilagay ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Obviously, hindi nila pipiliing sundin si Jesus. However, ang sinasabi sa atin dito is, panghawakan mo ang iyong pananampalataya at patuloy mong kilalanin kung sino si Jesus sa buhay mo. Kung nakilala mo si Jesus, patuloy mong panghawakan kung sino siya. Many times, mas tinitingnan natin ang problema kaysa sa Diyos na kung sino siya sa buhay natin. Siya, sabi ni Peter, ikaw ay banal na Diyos, sabi ni Peter. So, huwag mo yan na mawala, ma-remove ito sa puso mo. Despite na dumadaan ka sa mga mahihirap na sitwasyon. Have faith in God. Manalig ka. Dahil sabi sa binasa natin dito, and we believe, and we claim, pinangahawakan natin, na siya ay nagbibigay, siya ang tunay na nagbibigay buhay. So, maraming mga alagad ang tumalikod na sumunod kay Jesus. At tila ito isang malaking discouragement sa grupo. Kasi konti na lang sila. Ngunit ang truth ay hindi batayan ito sa numero. Hindi batayan ito sa numero. Maraming may mga church na malalaki, pero hindi naman itinuturo ang salita ng Diyos. So, hindi sinasabi ni Jesus hindi siya nag-preach dito, nangaral kung anong gustong marinig lamang ng mga tao para magkaroon siya ng mega church, malaking simbahan. And hindi niya ginawa ang nais ng mga tao para siya ay maging popular na mga ngaral. Salip, ipinahayag niya ang gospel, ang grace ng Diyos, ang kaligtasan mula sa Panginoon. Pinahayag niya ang truth. Tumalikod ang mga hindi alagad na walang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Again, mga huminto sa Panginoon na talagang hindi nila naunawanan ang salita ng Diyos at hindi nila nakikilala Diyos sa buhay nila. So, they are not true followers. But the question is, how about you? Tatalikuran mo rin ba si Jesus gaya ng iba? And let's check ourselves kasi may mga problema minsan sa buhay natin na dumadating and biglaan lang tayo napakadali magpasya na hindi na sumunod sa Panginoon. Natitempt tayo na huminto. And the question also is, nananampalataya ka ba talaga sa kanyang mga salita? Ang salita niya na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nananampalataya ka ba talaga na kailangan mo ang salita ng Diyos? Now, isa pang katangian ng mga tunay na mga alagad ni Jesucristo ay nananatili sila. Verse 67, tingnan niyo po. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Tingnan niyo, tinanong ni Jesus, gusto rin niyo bang umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, si Peter and the rest nanatili. Hindi sila gumaya sa iba na nag-give up sa pagsunod sa Panginoon. Meron lang tayo na isang magandang, pinakamagandang choice, pagpipilian. And that is, patuloy na sumunod sa Panginoon dahil nasa Kanya ang buhay na walang hanggan.
Ngunit yaong mga tumanggi, they will not continue to follow Jesus. And that is foolish decision. They chose mga panandaliang bagay kaysa sa mga walang hanggang bagay. Pera, kapangyarihan, kahalayan, at iba pang mga bagay sa sanlibutan. Ngunit remember, walang permanente sa mundong ito. Lahat ng bagay ay panandalian lamang. Kaligayahan sa mga bagay sa sanlibutan ito, panandalian. Walang kabuluhan ng mga bagay na ito. And so ang buhay mo ay dapat na magkaroon ng mas malaking kahulugan. So that you will have peace. Magkaroon ng meaning ang buhay mo. Matanggap mo ang buhay na walang hanggan. But you have to come kay Jesus and believe in Him and continue na sumunod kay Jesus. Dahil ang mga tunay na mga alagad ni Jesus, they stay. Nananatili sila at nagpapatuloy. Now, these are the application ng mahirap maunawaan ng mga alagad ni Jesus. Ang mga salita na sinabi ni Jesus, marami ang tumalikod at hindi sumunod. As a believers, if you are a believer na, maaari tayong makaranas minsan na may mga times na hindi natin naiintindihan. Doesn't make sense kung mga nangyayari sa buhay natin. Kung bakit ganito, bakit ganyan. Hindi natin naiintindihan minsan kalooban ni God. And so, or whatever na He's trying to say sa atin, o minsan sa ating pagsunod kay Kristo, may mga challenging na mga sitwasyon na nararanasan natin sa ating buhay. And we are encouraged this morning na patuloy na magtiwala kay Jesus sa kanyang mga salita. Even though na minsan hindi natin lubos na uunawaan ang mga bagay-bagay. Mali palagi ang desisyon na huminto sa pagsunod sa Panginoon. Alam ni Jesus mula pa sa simula kung sino ang hindi tunay na naniniwala. And this is panawagan para sa bawat isa ngayon. Check yourself. Check your heart. And ask, do you follow Jesus dahil meron ka talagang tunay na relasyon sa Kanya? O sinusunod mo lamang siya pag maganda ang buhay? Sinusunod mo lamang siya pag may benepisyo? Sinusunod mo lamang si Jesus pag may pagpapala? Nakikilala mo ba talaga siya sa buhay mo? Another thing is, yung declaration ni Peter, nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Ikaw ang banal na Diyos. This is a good reminder for us na kahit pa na ang iba ay naghuminto, kahit pa ang iba ay lumayo, kahit pa ang iba ay tumalikod, at hindi tinanggap ang salita ng Diyos, we must continue na ipahayag at panghawakan na si Kristo ang tanging pag-asa lamang para sa buhay na walang hanggan at wala ng iba. He is the only hope. Wala ng iba. Some put their hope sa pera, some sa isang tao. But those hopes mo o yung pag-asa mo na ilalagay mo sa mga bagay dito sa mundo sa isang tao, there will be at times na mararanasan mo na mapipil ka nitong mga bagay nito. But never sa Word of God. Never kay Jesus Christ. Now, for those na God, perhaps sa iba sa inyo, God is speaking, it's about you, if you truly na nanampalataya ka na ba talaga, na naling isinurrender mo ng yung buhay. In-emphasize dito sa verse na ito, na posible na nagsisimba ka, ngunit hindi ka pa totoong naniwala, nanampalataya, posible ito. Posible na sumasama ka sa Bible study at pagsamba, pero ang totoo, hindi ka genuine na mananampalataya, hindi ka pa ligtas.
Kung ikaw ito, then ito ay panawagan ngayong umaga mula sa Diyos. Check your heart. Kung ano ang tugon mo, response mo kay Jesus, kung ikaw ba ay talagang tunay na mananampalataya. Hindi ibig sabihin na sumasama ka sa grupo o dumadalo ka sa pagtitipon, sa simbahan, save ka na, tunay ka na Kristiyano. Perhaps you're just joining sa fellowship just to be entertained. That because you just want na pumunta, because this is part of religion to go to church, pero walang relationship. That's religion, di ba? Simba tayo ngayon kasi linggo, kasi ito'y ritual, ito'y talagang nakagawian. Marami sa mga alagad ni Jesus ang mga tumalikod dahil para sa kanila mahirap tanggapin ang salita ng Diyos. Mahirap. Ngunit gaya ng ginawa ni Peter, na si Jesus lamang, sabi niya, si Jesus lamang ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. So the question is, tinanggap mo ba talaga at naniwala ka na ba talaga sa mga salita ni Jesus? Kung oo, then magpatuloy ka na sumunod sa Kanya. Kahit na ang iba hindi, ako, ang desisyon ko, sa iyo mismo, magpapatuloy ako. Amen? Dahil siya ang kaligtasan, si Jesus ang kaligtasan mo. Si Jesus, nasa Kanya na ang lahat. At siya ang katotohanan, ang daan, at ang buhay na walang hanggan. Ngunit alam ni Jesus kung sino ang mga hindi naniniwala sa Kanya. Alam ni Jesus kung kunwari lamang pagiging Kristiyano mo. Nakikita ni Jesus ang puso natin. Kung ikaw ito din, kailangan mo magkaroon ng totoo at personal na response sa Kanya. Kung paano tinanong ni Jesus ang 12 disciples kung sila rin ba ay tatalikod sa pagsunod, then ang bawat isa sa atin, kailangan na magpasya at pumili ng isa lamang sa dalawa. Anong pipiliin mo ngayon? Magtitiwala, kasama doon ay patuloy na susunod sa Kanya dahil nagtitiwala ka, o tatalikuran mo siya. So this is God's invitation for you this morning na patuloy, if you are a believer, patuloy na magtiwala at sumunod sa Kanya. But if you're not, put your faith in Him. Mga bagay sa mundong ito panandalian, pero si Jesus ay walang hanggan. At siya, nasa Kanyang lahat, at siya ang pag-asa sa buhay mo. So piliin natin patuloy na magtiwala, patuloy na manatiling tapat sa Kanya, at magpatuloy na sumunod kay Jesus. Dahil nasa Kanya ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at siya ay banal na Diyos na hindi ka kailanman tatalikuran. Hindi ka tatalikuran. So, you know, ang magandang bagay, there are times sa buhay natin, even though tinatalikuran natin ang Diyos, si God, nandyan pa rin sa buhay natin. Hindi tayo kailanman tinalikuran. He will never leave you. Sabi ng salita ng Diyos, He will never leave you nor forsake you. And as I will close this sa pamagitan ng tanong. Gaya ng tanong ni Jesus sa mga disciples. Ito rin yung tanong niya ngayon sa iyo. And you have to make a decision para sa iyong buhay. Huwag kang gumawa ng desisyon na nakabase sa ibang tao. Gumawa ka ng desisyon na nakabase mismo sa Diyos, sa Kanyang mga pangako. Gumawa ka ng desisyon para sa sarili mo. Yung tanong, tatalikuran mo rin ba si Jesus? Tatalikuran mo rin ba na magtiwala at sumunod sa Kanya gaya ng ibang tao na huminto na magtiwala at sumunod sa Kanya? Mahalaga ito. Kasi ang magiging pasya mo ngayon ay ang magtatakda sa kung anong magiging hinaharap mo. Ulitin ko, ang magiging pasya mo ngayon ang magtatakda kung anong magiging hinaharap mo. Whether may buhay na walang hanggan ka, o ikaw ay walang hanggang mahihiwalay sa presensya ng Diyos. Pinili mong himiwalay ngayon dito sa mundo sa presensya ng Diyos, ha? Then, suddenly, kasi hindi mo hawak ang buhay, bigla ka nang kinuha. Bigla na, schedule mo na. Huminto na tumibok ang iyong puso, nawalan ka na ng buhay, ang iyong physical. And then, pinili mo sa lupa na humiwalay sa presensya ng Diyos, ang masaklap pang pangyayari,
sa future, walang hanggang pagkahiwalay talaga sa presensya ng Diyos. Again, ang magiging pasya mo ngayon ang magtatakda kung ano ang mangyayari, magiging hinaharap mo. Let's pray. Makapangyarihang Diyos sa tagapagligtas, alam mo ang puso ng bawat isa. Kaysa sa sinuman, alam mo ang bawat iniisip namin, nararamdaman namin. Alam mo rin ang aming motibo. Walang may tatago sa iyo. Ngunit, despite sa mga maling pasya namin sa aming buhay, minahal mo pa rin kami. And you want us to have a personal relationship sa iyo. Lord, remove those things. Anumang mga bagay, tanggalin mo itong anumang mga bagay sa aming buhay na nakakahadlang sa pagsunod namin sa iyo. Hindi namin nais na maging tulad ng iba na tumalikod at hindi na nagpatuloy sumunod sa iyo. Tulungan mo kami na palaging piliin na patuloy na magtiwala sa iyo, maging tapat sa iyo, at patuloy na sumunod sa iyo. Dahil walang mas pinakamagandang desisyon kundi ang piliin ka. Patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na sumunod sa iyo, dahil nasa iyo ang buhay na walang hanggan. At ikaw ang banal na Diyos, makapangyarihan Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa panalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.